Umuwi ako ng mas maaga sa itinakdang petsa, at walang sino man ang nakakaalam nito. 3 araw ang itinakda para sa Singapore Conference on Urban Architecture. 3 araw ng mga plenary session, mga roundtable discussion, mga cocktail night kung saan lahat ay nag-uusap tungkol sa mga proyekto. Ngunit ang tunay na iniisip ay mga kontrata. Sanay na ako sa ganitong format. Ngumiti sa mga tamang tao. Tandaan ang mga pangalan. Makipagpalitan ng business card sa mga tunay na nagdedesisyon at magalang na lumayo sa mga nagkukunwari lang. Sa 8 taon ng pagkakaroon ng sarili kong firm, natutunan kong kilalanin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng tao sa unang 2 minuto pa lang ng pag-uusap. Naging maayos ang kumperensya, mas maganda pa sa inaasahan ko. Matagal na naming pinlano ng kasosyo kong si Ben ang biyaheng ito. Naroon dapat ang mga taong maaaring pumasok sa aming bagong proyekto. Isang residential na komunidad sa katimugang bahagi ng metro. 3 taon ng trabaho. Ang pinakamalaking proyekto ng firm sa buong kasaysayan nito. Naiwan si Ben sa Pilipinas. Nag-asikaso ng mga kasalukuyang gawain. Nag-supervise ng mga kontraktor. Habang ako ang lumipad, para kumatawan sa firm, makipagkilala, makipag-ayos. 2 meeting ang naganap sa unang araw pa lang. Parehong naging ayon sa aming kagustuhan. Ang pangatlo, kasama ang isang potensyal na partner mula sa Japan, ay nakatakda sa Miyerkules, ang huling araw bago ang aking pag-uwi. Ngunit noong Lunes ng gabi, dumating ang isang email. Maikli, propesyonal, na may halong panghihinayang. Ang mga pagpupulong ay ipinagpaliban. Nang walang tiyak na petsa, ang partner ay may personal na dahilan. Humihingi siya ng pangunawa at umaasang magpapatuloy ang aming usapan sa ibang pagkakataon. 2 beses kong binasa ang email, isinara ang laptop, at tumingin sa bintana ng aking hotel room sa tanawin ng syudad sa gabi. Mga ilaw, basang kalsada, isang tren sa kanto, walang saysay na malungkot. Sa negosyo, nangyayari ang mga ganito. At matagal ko nang itinigil ang pag-aaksaya ng lakas sa mga bagay na wala sa aking kontrol. Sa halip, nagkaroon ako ng pagkakataong umuwi ng 2 araw na mas maaga. Inayos ko ang aking tiket sa pamamagitan ng app. 10 minuto lang ang inabot. Nakahanap ako ng flight para sa susunod na gabi, direkta. Hating gabi ang dating. Naisip kong sabihan si Ramon, ngunit nagpa siya akong sorpresahin siya. Matagal na kaming hindi nagbibigayan ng sorpresa. Ang buhay ay naging masyadong predictable, masyadong planado. Bawat isa ay may kanya-kanyang iskedul. Baka maging masaya na pumasok na lang sa bahay nang hindi niya inaasahan. Ilagay ang maleta, yakapin siya mula sa likod habang nanonood siya ng TV. Nahuli ko ang sarili ko sa pag-iisip nito at halos mapangiti. Ang sumunod na araw ay puno ng mga gawain. Nakipagkita ako sa isang kasamahan na nakilala ko sa roundtable discussion. Nagkape kami at nag-usap tungkol sa kung paano nagbabago ang pananaw sa residential development sa Asia. Nagpalitan kami ng contact. Pagkatapos, naglakad-lakad ako sa syudad nang walang partikular na layunin, isang bagay na bihirang-bihira kong gawin. Pumasok ako sa isang bookstore. Bumili ng isang album tungkol sa minimalismong Hapon sa arkitektura para sa sarili ko, hindi para sa trabaho. Pagsapit ng gabi, inayos ko ang aking maleta at tumawag ng taxi papuntang airport. Sa eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana. Hating gabi na ang flight. Kaunti lang ang tao. At bakante ang upuan sa tabi ko. Sinubukan kong magbasa. Ngunit hindi ako makapag-focus. Sinubukan kong magtrabaho. Ngunit wala rin akong gana. Sa huli, tumingin na lang ako sa kadiliman sa labas ng bintana at nag-isip ng kung ano-ano. Tungkol sa proyekto, na kailangan kong tawagan si nanay. Dahil matagal na akong hindi tumatawag, na marahil ay naubusan na ng kape sa bahay, at dapat ay pinabili ko na si Ramon. Gusto ko siyang i-text, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ko ginawa. Ibinaba ko ang telepono, at ipinikit ang aking mga mata. Si Ramon, kasal kami ng 13 taon. Nagkakilala kami noong ako ay 30. Siya ay 32. Nagsisimula pa lang siya noon sa investment consulting. Ako naman ay paalis na.
sa isang malaking architectural firm at iniisip na magtayo ng sarili ko. Magkatulad kami. Parehong ambisyoso, parehong malinaw ang gusto, parehong sanay magtrabaho ng husto. Ang mga unang taon ay masaya, pagkatapos ay naging normal, at sa huli ay naging nakasanayan na lang. Normal lang yan, sabi ko sa sarili ko. Ang passion ay nawawala, at may ibang naiiwan. Kapanatagan, tiwala, isang buhay na pinagsasaluhan, ganoon naman sa lahat. Nagsimula nang bumaba ang eroplano. Ikinabit ko ang seatbelt, at inilagay ang album sa aking bag. Sinalubong ako ng magulong paliparan. Kahit sa ganitong oras ng gabi, hindi kailanman tahimik doon. Dumaan ako sa baggage claim area, lumabas, at pumara ng taxi. Tahimik ang driver. Naikinasi ako. Tumingin ako sa bintana sa mga kalsada sa gabi, sa mga poste ng ilaw. Sa iilang sasakyan, ang syudad ay natutulog na. Mga 40 minuto ang biyahe. Wala akong iniisip na partikular. Gusto ko lang umuwi. Ang aming bahay ay 2 palapag sa isang pribadong subdivision sa gilid ng syudad. Binili namin ito 7 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang pumili. Nilibot ang 12-dosenang mga pagpipilian bago ko ito natagpuan. Sinabi ni Ramon noon na kahit ano para sa kanya, basta't masaya ako. Hindi talaga siya interesado sa bahay. Tinitingnan niya ito bilang isang lugar kung saan ka natutulog at kumakain. Ako ang nag-asikaso sa lahat. Ang renovation, ang mga muebles, ang hardin. Napakaraming pagod ang ibinuhos ko sa bahay na ito. Kaya't matagal na itong naging higit pa sa isang ari-arian para sa akin. Ito ay ang aking espasyo. Itinayo para sa akin. Huminto ang taxi sa pasukan ng aming parking. Nagbayad ako. Hinawakan ang hawakan ng aking maleta. At doon ko ito nakita. Sa aming pribadong paradahan, kung saan karaniwang nakaparada ang aming 2 sasakyan, mayroong pangatlong sasakyan. Isang madilim na asul na BMW. Hindi pamilyar. Malinis. Halatang hindi mura. Na may plaka mula sa ibang probinsya. Huminto ako. Tiningnan ito ng 1 segundo. Itinalalang ang katotohanan. Baka may kapitbahay na nakiusap na magpark. Nangyayari iyon. Minsan ay nagpapahiram kami ng espasyo sa paradahan. Hinila ko ang maleta patungo sa pinto. At doon ko nakita ang ilaw. Mayroong malumanay na ilaw sa bahay. Hindi ang karaniwang ilaw, kapag si Ramon ay nakaupo sa sala at nanonood ng TV. Alam na alam ko iyon. Iba, malambot, mainit. Ang bintana ng kusina ay may ilaw na iba sa karaniwan. Hindi ako nagpunta sa pinto. Hindi ko alam kung bakit. May pumigil sa akin. Bago ko pa man ito namalayan. Propesyonal na ugali. Siguro, ang isang arkitekto ay laging tinitingnan muna ang fasad bago pumasok sa loob. Binabasa ang espasyo mula sa labas. Inilagay ko ang maleta sa tabi ng halamanan. At lumapit sa bintana. Ang kusina ay may ilaw mula sa mga kandila. Mayroong ilan sa mesa. Sa pasimano. Ang aming mga kandila, na binili ko noong nakaraang taon, at hindi pa namin nasindihan kahit minsan. Nakahanda ang mesa. Hindi lang basta nakahanda, kundi nakaayos. Nakilala ko kaagad ang mga puting plato na may asul na gilid. Ito ang aming pampiestang porselana, na nakatago sa aparador, at inilalabas lamang sa mga espesyal na okasyon. Laging sinasabi ni Ramon, na masyadong marupok ito para sa mga ordinaryong araw, na hindi dapat ipagsapalaran, na maghihintay ito hanggang sa isang espesyal na okasyon. Sa loob ng 13 taon, mga 3 beses lang namin itong ginamit, hindi nahihigit pa. Ngayong gabi, nasa mesa ito. Nakatayo si Ramon sa tabi ng kalan na nakasuot ng apron. Ang aming apron sa kusina, na may asul na guhit, na nakasabit sa isang kawit malapit sa ref, at hindi niya kailanman isinusuot. Ako ang nagsusuot nito. Kapag nagluluto, at siya ay pumapasok lang sa kusina, para kumuha ng kape. Nakatalikod siya sa akin, at naghahalo ng kung ano sa isang malaking kawali. Naamoy ko ang amoy. Kahit sa labas,
sa pamamagitan ng salamin, o baka guni-guni ko lang. Ngunit parang naamoy ko ang lengua estofado. Isang putaheng ginagawa ko lang. Tuwing may okasyon. Hindi siya kailanman nagluto. Sa loob ng 13 taon ng aming pagsasama. Ni minsan. Sinasabi niyang, mas magaling ka. Sinasabi niyang, hindi ako marunong. Sinasabi niyang, ang pagluluto ay hindi para sa kanya. Ngunit narito siya ngayon, nakasuot ng apron at naghahalo. Sa mesa ay may nakaupong isang babae. Mga nasa 30 o medyo higit pa. Ang madilim niyang buhok ay nakaayos pataas, nakasuot ng isang magaang bestida. Hindi pang opisina, kundi pang gabi talaga. Hawak niya ang isang kopita ng alak at nakatingin kay Ramon. Nakita ko siya mula sa gilid. Ang kanyang mukha ay nakarelax, masaya. May sinabi siya. At lumingon si Ramon sa kanya. At tumawa. Hindi ko narinig ang tawa. Nakita ko lang kung paano nagbago ang kanyang mukha. Naging iba ito. Bukas. Magaan. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Nakatayo ako sa tabi ng bintana at nanonood. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. 1 minuto. Marahil 2. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono nang walang anumang pag-aalinlangan. Halos automatiko. Ginawa ko lang ang idinikta ng isang bagay sa loob ko. Itinutok ko ang kamera sa bintana at nag-record. Si Ramon sa kalan, ang babae sa mesa, ang kandila, ang pampiestang porselana. 30 segundo ng video. Pagkatapos ay itinago ko ang telepono sa aking bag. Kinuha ang maleta, tumalikod, at naglakad palabas ng paradahan. Sa loob ko, tahimik. Hindi manhid. Hindi blanko. Kundi tahimik. Tulad ng pakiramdam kapag nagtanong ka sa sarili mo ng isang tanong at alam mo na ang sagot, ngunit hindi mo pa ito binibigkas ng malakas. Naglakad ako papunta sa kalsada. At naisip na kailangan kong pumunta sa kung saan. Hindi sa hotel. Ayoko sa hotel. Kay Teres. Si Teres ay kaibigan ko sa loob ng 20 taon. Nagkakilala kami sa universidad noong 3 taon namin. Nang magkasama kami sa isang drafting table para sa isang magdamag na proyekto. Lumipat siya sa ibang larangan. Nag-focus sa mga interior. Nagtayo ng sarili niyang studio. Ngunit hindi kami nawalan ng koneksyon. Mas kilala niya ako kaysa sinuman. At alam kong sa alaunay media ng madaling araw, bubuksan niya ang pinto ng walang maraming tanong. Pumara ako ng taxi sa kalsada. Sinabi ang address. At kinuha ang aking telepono. Nag-text ako ng isang mensahe. Sir, umuwi ako ng maaga. Pwede bang makituloy? Dumating ang sagot sa loob ng 1 minuto. Sige. Bubuksan ko na. Tumingin ako sa bintana ng taxi sa mga walang taong kalsada sa gabi at nag-isip. Nag-isip ng mahinahon. May sistema. Tulad ng pag-iisip ko sa plano ng isang gusali kapag naghahanap ng pagkakamali sa proyekto. Hindi kailanman nagluto si Ramon. Sa loob ng 13 taon, ni minsan, hindi kailanman nagsindi ng kandila si Ramon. Sinasabi ni Ramon na masyadong marupok ang pampiestang porselana. Ngunit ngayong gabi, lahat ng ito ay naroroon at hindi para sa akin. Nasa Singapore ako at alam niya iyon. Sigurado siyang wala ako. Akala niya ay hindi ako babalik sa loob ng 2 araw pa. Hindi ito isang aksidenteng gabi. Hindi ako umiyak. Hindi ko gustong umiyak. At iyon mismo ay nagsasabi ng isang bagay. Marahil, tungkol sa katotohanan sa kaibuturan ng aking isipan, alam ko na. Hindi partikular, ngunit nararamdaman ko ang kakaibang lamig na lumilitaw kapag may isang mahalagang bagay na matagal nang nagsisimulang masira. Masyado ka lang abala para mapansin ito. Mga maliliit na bagay na ipinagpalagay kong dahil lang sa pagod at rutina. Ang kanyang pagkayamot kapag late ako sa trabaho. Ang kanyang pagiging malayo sa nakalipas na 6 na buwan. Ang paraan ng pagtigil niya sa pagtatanong tungkol sa aking proyekto. Dati ay interesado siya. Pagkatapos ay bigla na lang tumigil. Ang restaurant na madalas naming puntahan sa loob ng maraming taon na bigla niyang idineklara na boring. Lagi na lang pareho diyan, Andrea. Hindi ba tayo pwedeng humanap ng bago?
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit naging boring ang restaurant na iyon. Huminto ang taxi sa tapat ng bahay ni Teres. Kinuha ko ang aking maleta, nagbayad, at lumabas. Ang pinto ng gusali ay bumubukas na. Nakatayo si Teres sa pintuan, nakaroba, at may hawak na telepono. Tiningnan niya ako, ang aking maleta, ang aking mukha, at walang itinanong. Lumihis lang siya, at sinabing, nakahanda na ang tsaa. Pumasok ako, at isinara ang pinto sa likuran ko. Ang apartment ni Teres ay laging amoy turpentine at kape barako. Nagtatrabaho siya sa bahay. May easel, at ilang hindi pa tapos na sketch sa sala. Kahit na matagal na siyang hindi nagpipinta, at mga interior na ang ginagawa. Alam ko ang amoy na ito sa loob ng 20 taon, at ngayon ay may kakaibang epekto ito sa akin. Na nagpapakalma, tulad ng isang bagay na napakatatag sa isang hindi matatag na sandali. Naupo kami sa kusina. Inilagay ni Teresa sa harap ko ang isang malaking tasa. Inilapit ang isang lalagyan ng biskwit. Lagi siyang may biskwit. Sabi niya'y nakakatulong ang matamis sa pag-iisip. Niyakap ko ang tasa gamit ang 2 kamay at tumitig sa mesa. Nakatayo si Teresa sa tapat ko at tahimik. Marunong siyang manahimik. Ito ay isang bihirang kakayahan. Lagi kong pinahahalagahan iyon sa kanya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi nagmamadali, ayon sa pagkakasunod-sunod, ang eroplano, ang taxi, ang paradahan, ang bintana, si Ramon, na nakasuot ng apron, ang mga kandila, ang pampiestang porselana, ang babaeng may hawak na kopita, tuwid ang aking pagsasalita, walang drama, at ako mismo ay nagtaka sa sarili kong boses. Ito ay kalmado, halos propesyonal, na para bang ikinukwento ko ang kwento ng ibang tao. Nakinig si Therese nang hindi sumasabad, nang tumigil ako sa pagsasalita. Matagal niya akong tiningnan. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang tasa at sinabing, "Hindi ka umiyak. Hindi iyon tanong." "Hindi?" Sagot ko. Tumango siya ng dahan-dahan, na para bang may mahalagang bagay itong ipinaliwanag. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari akong manatili sa kanya hanggat kailangan ko, na mayroon siyang bakanting kwarto, na bukas ay mag-iiba ang pananaw sa lahat. Hindi ako nakipagtalo. Kahit alam kong bukas ay magiging ganoon pa rin, mas malinaw lang dahil sa liwanag ng araw. Hindi ako nakatulog ng maayos, hindi dahil sa paghihirap, kundi dahil mababaw at putol-putol ang aking tulog. Nagigising ako, tumitingin sa kisame ng isang di pamilyar na kwarto, nakikinig sa katahimikan ng ibang apartment, at hindi iniisip ang nararamdaman ko. Ayokong isipin iyon. Iniisip ko kung ano ang dapat gawin. Nakatulong iyon. Kinaumagahan, nagtimpla si Therese ng totoong kape. Sa isang French press, tulad ng lagi niyang ginagawa. Lumabas ako sa kusina. Nakabihis na. Hawak ang telepono. Tiningnan niya ako, at tila naintindihan na. Tapos na ang usapan kagabi, at nagsisimula na ang panibagong yugto. Kailangan ko ng isang mahusay na private investigator. Sabi ko, habang umuupo sa mesa. Hindi nagulat si Therese. Bihira siyang magulat. Marami na siyang nakita sa buhay, para walang maging sorpresa sa kanya. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay sinabing mayroon siyang kontak. Ginamit ng isang kliyente niya ang serbisyo ng isang tao noong 1 taon at nasiyahan ito. Tahimik at maingat siyang magtrabaho. Habang hinahanap ni Therese ang numero, binuksan ko ang banking app, ang aming joint account. Itinayo namin ito noong unang taon ng aming kasal para sa mga gastusin naming dalawa, mga bayarin sa bahay, groceries, bakasyon. Bihira ko itong suriin ng detalyado, nagtitiwala ako kay Ramon. Siya ang nagbabantay ng balanse. Ngayon, ini-scroll ko ang history ng mga transaksyon. Hindi nagmamadali, may sistema, mula sa simula ng taon. Ang larawan ay unti-unting nabubuo, ngunit nabubuo. Pebrero. Isang boutique hotel sa Tagaytay. 2 gabi. Noong weekend na iyon, sinabi sa akin ni Ramon
Napupunta siya sa isang business meeting, kasama ang mga partner, at doon na matutulog. Hindi ako nagduda. Madalas siyang magkaroon ng ganoong mga biyahe. Ang halaga ay sapat para sa isang business hotel. Ngunit kilala ko ang hotel na iyon. Hindi ito para sa negosyo. Nakita ko ang advertisement nito. May mga kandila sa kwarto at almusal sa kama. Marso. Isang tindahan ng alahas. 85,000 pesos. Huminto ako sa linyang iyon at matagal na tiningnan. 85,000. Noong Marso ang kaarawan ko. 43 taong gulang. Binigyan ako ni Ramon ng isang libro tungkol sa modernong urbanismo at sinabing alam niya kung gaano ko kagusto ang mga ganoong bagay. Ang libro ay nagkakahalaga ng 1,500. Abril, ang restaurant na iyon. 2 beses. Iyon mismo ang lugar na ayaw na niyang puntahan dahil lagi na lang pareho. Isinara ko ang app at kinuha ang kape. Tumawag ang private investigator sa araw ding iyon. Ang pangalan niya ay Mang Victor. Kalmado ang boses, hindi pala salita. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, malapit sa bahay ni Teres. Siya ay isang lalaking mga nasa 50, maayos, nakasuot ng kulay abong polo shirt, at may notebook sa mesa. Kaunti lang ang sinasabi. Matamang nakikinig, at nagtatanong ng mga tiyak na katanungan. Ikinuwento ko ang kailangan. Walang labis na detalye, mga katotohanan lang. Paradahan. Hindi pamilyar na sasakyan. Bintana. Kandila. Babae sa mesa. Nakinig siya ng hindi sumasabad. Gumagawa ng mga maikling tala. Nang matapos ako, tinanong niya kung mayroon akong anumang dokumento. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang video. Tahimik niyang pinanood ito. Mga 30 segundo. Pagkatapos ay ibinalik niya sa akin ang telepono at maikling sinabi, "Mabuti ito. Makakatulong." May isinulat siya sa notebook, binanggit ang timeline, at ang halaga, nagkamayan kami. Lumabas ako sa kapihan at naisip na mas marami pang nagawa ang 30-segundong video kaysa sa anumang salita. Mabuti na lang at hindi ako agad umalis. Sa sumunod na 2 araw, akala ni Ramon ay nasa Singapore pa rin ako, ngunit nasa syudad lang ako. Mabilis magtrabaho si Mang Victor. Sa pagtatapos ng 2 araw, mayroon na akong ilang larawan at isang maikling ulat sa aking telepono. Ang pangalan ng babae ay Katrina, isang analyst sa kumpanya ni Ramon. Nagtatrabaho doon ng halos 2 taon. Sa mga larawan, magkasama sila sa labas ng isang restaurant. Sa tabi ng kotse, sa kalye, ang madilim na asul na BMW sa aking paradahan ay nakarehistro sa kanyang pangalan. Kinabukasan, humiling ako ng isang pabor kay Teres. Mayroon siyang ekstrang susi sa aming bahay. Nagpalitan kami ng mga susi ilang taon na ang nakalipas para sa mga emergency. Hiniling ko sa kanya na pumunta doon habang nasa trabaho si Ramon, kunin ang aking laptop mula sa desk sa aking opisina. At tingnan lang kung ano ang nagbago. Hindi siya nagtanong. Kinuha lang ang susi, nagsuot ng jacket, at umalis. Bumalik si Teres pagkatapos ng 2 oras. Inilagay ang laptop sa mesa, at sa tabi nito ay isang maliit na tumpok ng mga papel. Mga printout mula sa kanyang mesa, nakalantad, hindi nakalagay sa folder. Halatang kamakailan lang tiningnan. Pagkatapos ay nagtimpla siya ng kape. Umupo sa tapat ko at nagsimulang magkuwento. Sa sala, sa coffee table, may 2 kupita ng alak. Hindi inalis, hindi itinago, nakatayo lang doon. Sa isa ay may marka ng lipstick. Madilim, halatang hindi sa akin. Hindi ako nagsusuot ng ganoong kulay. Sa kusina, sa mesa, may 2 tasa ng kape, hindi rin hinugasan. At sa isa, may lipstick ulit. Sabi ni Teres, huminto siya at tiningnan ito ng mga 2 minuto. Dahil hindi ito katulad ng pagkalimot, lalo na para sa maingat na si Ramon. Mukhang ang taong umalis ay hindi nagmamadali, na may pakiramdam, na parang sadyang nag-iiwan ng mga bakas. Bilang paalala sa sarili,
na may nangyari noong gabi. Sa silid tulugan, malinis ang lahat, maayos ang kama, pantay ang mga unan. Tanging sa bedside table sa aking panig ay may isang bulaklak, isang orchid, sa isang maliit na kapsula. Mga uri na ibinebenta sa mga flower shop, isang eleganteng bagay, hindi agad nalalanta. Nakatayo ng maayos, nakasandal sa lampara, na para bang may sadyang naglagay, o nakalimutan lang. Sabi ni Teres, baka aksidenteng naiwan. Sabi ko, baka nga, pero hindi basta-basta nakakalimutan ang mga orchid. Inilalagay ang mga iyan sa banyo, sa gilid ng lababo. May mga natirang upos ng 2 kandila. Ang puting wax ay tumulo sa tiles at tumigas. Hindi na nag-abala si Ramon na tanggalin ito. O hindi niya napansin. O wala siyang pakialam. Tinapos ni Teres ang kanyang kape. Tumingin sa akin. At biglang tumawa ng mahina ngunit taos puso. Andrea, sabi niya, ang Ramon mo pala, parang fetishist na may ganitong mga baso at tasa. Kinokolekta ang mga bakas ng mga date niya. Natawa rin ako. Hindi inaasahan. Maikli. Halos labag sa kalooban. At idinagdag na hindi ko kailanman inakala na siya ay isang fetishist. Sa loob ng 3 taon, walang anumang dahilan. Humalakhak si Teres. Well, hindi mo rin naman inaasahan ang pagtataksil niya. Hindi ako sumagot. Dahil tama siya. Nanahimik si Teres, pinaikot ang tasa sa kanyang mga kamay. At nag-isip ng malalim, nakatingin sa kung saan. Sa totoo lang, madalas nakakagulat ang mga tao. Nakatira ka sa tabi ng isang tao, akala mo kilala mo na siya, pero sa buong panahong iyon, may iba pa pala siyang pagkatao. Paralel. Hindi niya ito sinabi ng may panghuhusga, kundi bilang isang tahimik na pag-obserba, na para bang hindi lang si Ramon ang iniisip niya. Kinuha ko ang laptop at binuksan ito. Alam ko ang password. Ito ang petsa na kabisado ko. Ang araw, buwan, at taon. Kung kailan namin binili ang aming unang sasakyan, isang second-hand na madilim na berde. Na may sira-sirang power window. Nagsisimula pa lang kami noon. Kakaunti ang pera. At ang sasakyang iyon ay parang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay para sa amin. Ginamit ito ni Ramon sa loob ng 3 taon at sinabing hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. At naalala nga niya, ginawa niyang password. Binuksan ko ang kalendaryo. Ang mga pagpupulong kay Katrina ay nagsimula noong Oktubre ng nakaraang taon. Maingat na inilagay. May markang consultation o work meeting. Tuwing Martes at Huwebes. Minsan sa Biyernes ng gabi, ilang beses sa katapusan ng linggo, na may markang conference o trip to partners. Tiningnan ko ang bawat buwan at naisip kung ilang beses ko siyang tinanong sa mga buwang iyon. Kamusta ang trabaho? At sumasagot siya. Kalmado. Gaya ng dati. Habang nakatingin sa telepono o sa TV. 9 na buwan, isinara ko ang laptop at tumawag sa isang abogado. Ibinalik ni Teres ang laptop sa bahay. Si attorney Lorna Diaz ay inirekomenda sa akin, ilang buwan na ang nakalipas sa isang pribadong business breakfast, kung saan ako inimbitahan bilang partner ng firm. Doon nagtitipon ng mga babae sa negosyo. Isang beses bawat quarter. Impormal, kape, usapan, minsan ay mga kapaki-pakinabang na contact. May nagbanggit noon kay attorney Diaz sa konteksto ng mga property dispute, sinabing malinis at walang emosyon siyang magtrabaho. Isinulat ko ang pangalan. Para lang sa anumang pagkakataon, tulad ng pagsusulat ko, sa lahat ng posibleng maging kapaki-pakinabang. Dumating na ang pagkakataon. Nagkita kami sa kanyang opisina. Maliit na silid, mga estante na puno ng mga folder. Sa mesa, tanging ang mga kailangan, walang kalat. Si attorney Diaz ay isang babaeng mga nasa 40, maikli ang buhok, nakasuot ng salamin na may manipis na frame. Matalim siyang nakinig sa akin. Minsan ay gumagawa ng mga tala. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Walang simpatiya. Walang panghuhusga.
Iyon mismo ang kailangan ko ngayon. Hindi simpatiya, kalinawan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang bahay, ang mga account, ang kanyang bahagi sa proyekto, at ang mga hakbang para sa legal separation. Nagtanong siya ng mga tiyak na tanong at sumagot ako ng tiyak. Sa huli, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing malinaw ang sitwasyon at malakas ang aking posisyon. Ang bahay ay binili pangunahin gamit ang aking pondo. Ito ay napatunayan ng mga dokumento. Ang investment portfolio ay hahatiin. Ang mga gastusin mula sa joint account ay isa sa alang-alang. Binanggit niya ang mga susunod na hakbang. Isinulat ko ang mga ito. Paglabas ko sa kanyang opisina, huminto ako sandali sa pinto at naisip na 3 araw pa lang ang nakalipas. Lumilipad ako pauwi na may ideyang sorpresahin siya. Yakapin siya mula sa likod habang nanonood siya ng TV. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Ramon. Uuwi na ako bukas. Okay lang ang lahat. Mabilis siyang sumagot. Hinihintay kita. Miss na kita. Itinago ko ang telepono sa aking bag at naglakad papunta sa sasakyan. Nang umuwi ako, pumasok sa pinto dala ang aking maleta. Inilagay ito sa entryway at lumingon-lingon. Lumabas siya para salubungin ako. Niyakap ako. Sinabing miss na niya ako. Sinuklian ko ang yakap. At sa parehong sandali, may naamoy ako. Ang kanyang cologne, ang mismong alam ko sa loob ng 10 taon. Ngunit sa ilalim nito, mayroon pang iba. Isang magaang pambabae. Halos hindi mahahalata. Pabango ng iba, na naiiwan sa tela kahit pagkatapos labhan. Kahit pagkatapos ng panahon. Hindi ako lumayo. Nanatili lang akong nakatayo ng 1 segundo na mas matagal kaysa sa kailangan. Nakasubsob sa kanyang balikat. At iniisip na may mga bagay na hindi kailangang sabihin ng malakas. Sapat na ang malaman mo. Pagkatapos ay sinabi kong pagod ako sa biyahe. Kinuha ang maleta. At umakyat sa itaas. Ang lahat ay mukhang normal. Malinis ang kusina. Nakatago na. Pabalik sa aparador ang porselana. Walang anumang bakas. Marunong maging maingat si Ramon. Nasabi ko na iyon. Sa loob ng 3 araw na iyon. Namuhay kami ng normal. Nagtanong siya tungkol sa kumperensya. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga round table, sa partner mula sa Japan, sa librong binili ko. Nakinig siya. Tumango. Minsan ay nagkomento. Sa gabi, bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang ginagawa. Siya ay nasa telepono. Ako ay may mga materyales sa trabaho. Sabay kaming naghapunan, nag-usap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Lahat ay tulad ng dati. At iyon mismo ang kakaiba. Kung gaano kadaling ipagpatuloy ang nakasanayang ritmo, kapag sa loob mo ay napagdesisyonan na ang lahat. Ngunit, paano ko ito ipapaliwanag? Uupo ako sa sofa, at maiisip na marahil ay dito siya umupo, na ginamit niya ang aking tuwalya sa banyo, na ang kanyang kupita ay nasa aming mesa. Na naglakad siya sa mga silid ng aking bahay. Na ako mismo ang pumili, nag-renovate, at nag-ayos sa loob ng 7 taon. Ito ay hindi selos. Ang selos ay mainit. Ito ay nakakapaso at nangangailangan ng paglabas. Ito ay iba. Isang banayad, nakakasuya, malamig na pakiramdam. Isang bagay na kahawig ng pandidiri, sa totoo lang. Lalo na nang mapansin ko sa banyo ang isang hair tie ng iba, madilim, na gumulong sa likod ng tubo, sa ilalim ng lababo. Isang maliit, hindi mahalagang bagay. Dinampot ko ito gamit ang 2 daliri, eksaktong 2. Sa paraan ng paghawak sa buntot ng isang patay na daga. Itinapon ko ito sa basurahan, at naghugas ng kamay. Matagal. Maingat. Tulad ng paghuhugas ng kamay kapag gusto mong alisin hindi ang dumi, kundi ang pakiramdam. Hindi ako gumanap na asawang walang alam. Naghintay lang ako. At, alam nyo, naging kalmado pa nga ako. Hindi ang kapanatagan na dulot ng kaligayahan, kundi iba. Ang kapanatagan ng isang taong may plano. Habang kami naghahapunan at nag-uusap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Habang siya'y tumatango sa aking mga kwento tungkol sa kumperensya at nag-scroll sa telepono sa sofa.
Sa labas ng mga pader ng bahay na ito ay may ibang gawain na nangyayari. Ginagawa ni Mang Victor ang kanyang trabaho. Ginagawa ni Attorney Diaz ang sa kanya. Ang mga dokumento ay kinokolekta. Ang mga numero ay iniaayos, ang buong larawan ay nagiging kumpleto at legal na perpekto. Ang kailangan ko lang gawin ay huwag hadlangan ang prosesong ito. Mamuhay ng normal. Ngumiti kapag kailangan. Sumagot sa mga tanong tungkol sa partner mula sa Japan. Hindi ginigiba ng isang arkitekto ang isang gusali hanggat hindi pa handa ang bagong proyekto. Iyon ay pangunahing kaalaman. Tumawag si Ben noong Martes ng gabi. Mga huling pagbabago sa maket. Isang tanong tungkol sa ilaw sa presentation hall. Mga maliliit na detalye na laging naiipon. Bago ang isang malaking kaganapan. Nag-usap kami ng mga 40 minuto. Nagsusulat ako ng mga tala sa aking notebook. Nakaupo sa kusina. Dumaan si Ramon. Kumuha ng tubig. Tumango sa akin. Na parang sinasabing hindi siya nakakaabala. Tumango ako bilang tugon. Ang proyektong ito ay aming pangunahing obra ni Ben sa loob ng 3 taon. Isang residential na komunidad, hindi lang mga bahay, kundi isang pinag-isipang kapaligiran. Mga bakuran na walang sasakyan. Tamang ilaw. Halamanan. Koneksyon ng mga espasyo. Inilagay namin dito ang lahat ng aming nalalaman. Ako mismo ang nagtrabaho sa konsepto sa loob ng halos 1 taon bago kami nagsimulang mag-drawing. Ang presentasyon ay magtitipon ng mga investor, press, mga opisyal ng lungsod. Lahat ng nakadepende sa pag-usad ng proyekto. Kasama si Ramon. Sa mga investor, maliit na bahagi lang, ngunit mayroon siya. Noong Huwebes, dumating ako sa hall, 2 oras bago magsimula. Naroon na si Ben, naglalakad sa paligid ng maket. Tinitingnan ng ilaw. Ang maket ay nasa gitna ng hall. Malaki, detalyado, may maliliit na puno, at mga figura ng tao. Inikot ko ito. Tulad ng lagi kong ginagawa. Bago ang isang mahalagang kaganapan, tiningnan ko lang. Sinuri ang pakiramdam. Lahat ay nasa lugar. Dumating ang team bandang 6:00. Mga batang propesyonal na nagtatrabaho sa amin sa nakalipas na 2 taon, sina Paulo, Ann, David, na may mga printout, si Cassie na responsable sa press. Tiningnan ko sila at naisip na ang proyektong ito ay para sa lahat, hindi lang sa akin at kay Ben. Sa mga taong ito rin. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 6:30. Unti-unting napuno ang hall. Isang mahinang ugong ng mga boses. Tunog ng mga takong sa sahig. Amoy ng kape mula sa buffet area, malapit sa pasukan. Mga mamamahayag na may mga notebook. Isang photographer na may malaking kamera, ilang opisyal na kilala ko sa mukha. Ang mga investor ay magkakasama sa isang grupo, malapit sa bintana. Seryoso. Hindi pala salita. May hawak na baso ng tubig. Dumating si Ramon 6:45. Nakita ko siya mula sa maket. Pumasok siya sa hall, lumingon, hinanap ako ng tingin, at bahagyang tumango. Tumango ako bilang tugon. Nakasuot siya ng magandang madilim na suit. Mukhang kumpiyansa. Tulad ng dati sa mga ganitong okasyon. Lumapit siya sa grupo ng mga investor. Bumati. At sumali sa usapan. Tumalikod ako at lumapit kay Ben. Eksaktong 7:00, kinuha ko ang mikropono. Hindi ako kinakabahan sa mga presentasyon. Matagal na, noong mga unang taon, kinakabahan ako. Pagkatapos ay nawala na. Ang hall, ang mikropono, ang mga tingin ng tao. Lahat ito ay naging bahagi na ng trabaho. Wala nang iba pa. Nagsimula ako sa pinakamahalaga. Sa ideya. Hindi sa mga numero. Hindi sa square meters. Kundi sa kung paano dapat maramdaman ang isang espasyo, kung saan nakatira ang mga tao. Bakit ang isang bakuran na walang sasakyan ay nagbabago sa karakter ng isang lugar? Bakit ang taas ng kisame ay nakakaapekto sa pakiramdam? Bakit ang ilaw ay hindi isang teknikal na usapin, kundi isang makataong usapin? Nakikinig ang hall. Nakita ko ito hindi sa isip, kundi sa isang propesyonal na pakiramdam.
Kapag ang mga tao ay tunay na nakikinig, nag-iiba ang hangin sa silid. Tumitigil sila sa pag-ingay. Tumitigil sa pagtingin sa telepono. Nag-iiba ang mga tingin. Nangyayari ito ngayon. Ang isang mamamahayag sa ikalawang hilera ay tumigil sa pagsusulat at nakatingin lang sa akin. Ang isang opisyal, na kilala kong walang pasensya, ay nakatayong hindi gumagalaw. Hawak ang baso. Nagpatuloy ako tungkol sa mga detalye. Kung paano namin pinili ang mga materyales para sa fasad hindi ayon sa katalogo, kundi ayon sa partikular na anggulo ng pagtama ng araw, sa lugar na iyon sa partikular na oras ng taon. Kung paano namin inulit ng 3 beses ang layout ng mga ground floor hanggang sa maging tama, na ang bawat bakuran sa komunidad na ito ay may sariling pagkakakilanlan, at ito ay sinadya upang malaman ng mga tao kung saan sila nakatira, upang makilala nila ang kanilang lugar. Pagkatapos ay binuksan ang ilaw ng maket. Ito ang sandali na matagal naming pinag-usapan ni Ben. Kung kailan ipapakita. Nagpasya kaming sa gitna. Hindi sa dulo, para marinig muna ng mga tao ang ideya, bago nila makita kung ano ang itsura nito. Isang mainit na ilaw ang tumama sa maliliit na bubong at puno, at may isang bagay na mahina ngunit ramdam na dumaan sa hall. Ilang tao ang lumapit. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Ramon. Nakatayo siya sa kanang pader, medyo malayo sa ibang mga investor, nakatingin sa akin. Sa kanyang mukha ay may ekspresyon na bihirang-bihira kong makita sa kanya. Isang bagay na parang pagmamalaki. Bukas, hindi sinasadya. Hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya. Inalis ko ang aking tingin at nagpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ng opisyal na bahagi, nagsimula ang mga tanong. Nagtanong ang press tungkol sa timeline at budget, ang mga opisyal tungkol sa infrastruktura at mga permit, ang mga investor tungkol sa kita at mga panganib. Sinagot ko ang bawat tanong. Nang malinaw, walang pag-iwas. Nagdagdag si Ben ng mga numero kung saan kailangan. Maayos kaming nagtrabaho, tulad ng dati. Natapos ang gabi, bandang 10:00. Nagsiuwian na ang mga bisita. Nililigpit na ng team ang mga materyales. Kinokolekta ni Casey ang mga business card at nagpapasalamat sa mga mamamahayag. Lumapit sa akin si Ben. Kinamayan ako at sinabing, ang galing ng takbo. Para sa kanya, iyon na ang pinakamataas na papuri. Matagal ko na siyang kilala. Naghintay si Ramon na makaalis ang iba. Lumapit siya nang halos wala ng tao sa hall. Habang isinasara ko ang aking notebook, huminto siya sa tabi ko at sandaling nanahimik. Nakatingin lang sa maket. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina na napakaganda ng gabing iyon, na hindi niya inaasahan. Hindi. Lagi niyang alam na magaling ako. Pero may ibang dating ngayon, na humihinto ang hall, at naramdaman niya mismo iyon. Ang boses niya ay hindi karaniwan, malambot. Walang karaniwang pagkapropesyonal. Tumingin siya sa akin sa paraang matagal na niyang hindi ginagawa. Nakita ko iyon. Dati, hihinto ako. Dati, may gagawin sa akin ang tingin na iyon. Ang boses na iyon. Mahaba ang 13 taon. At mayroon pa ring nananatiling pamilyar sa isang tao. Hanggang sa punto ng sakit. Kahit na napagdesisyonan na ang lahat. Ngunit naalala ko ang mga kandila. Naalala ko ang pampiestang porselana. Na masyadong marupok para sa mga ordinaryong araw. Naalala ko ang babaeng may hawak na kopita sa aming mesa. At ang 9 na buwan ng maingat na tala sa kanyang kalendaryo. Pinasalamatan ko siya ng mahinahon, isinara ang aking bag, at naglakad papunta sa labasan. Hindi niya alam na pagkatapos ng 4 na araw, may darating na sobre para sa kanya. Alam ko, ipinadala ko ang sobre noong Biyernes ng umaga. Hindi ko personal na dinala, nag-request ako ng courier service. Isang ordinaryong kulay abong sobre. Makapal. Walang anumang marka sa labas. Sa loob. Lahat ng nakalap ko sa mga araw na iyon. Ang printout ng mga transaksyon sa bangko mula sa joint account. Mga larawan mula kay Mang Victor. Isang maikling buod na may mga petsa at halaga na inihanda ni Attorney Diaz. At isang pahina. Ang mga kondisyon na ako mismo ang bumalangkas. Malinaw. Walang emosyon. Tulad ng pagsusulat ng technical specifications. Kinuha ng courier ang sobre ng 9 ng umaga.
Ikinuwento sa akin ni Attorney Diaz. Ayon sa kanyang assistant na nag-asikaso ng delivery, na isang batang lalaki ang nagdala ng sobre diretso sa opisina ni Ramon. Inhatid siya ng sekretarya sa reception area. Si Ramon mismo ang lumabas. Kinuha ang sobre, tiningnan ito, at nagtanong, "Ano ito? Kanino galing?" Nagkibit balikat ang courier at sinabing, "Ewan ko po," na may kaswal na tono na tanging sa mga napakabata lang makikita. "Baka nanalo kayo ng milyon, o baka natalo." Ayon sa courier, hindi ngumiti si Ramon sa biro. Maraming trabaho. Pagkatapos ng presentasyon, nagsimula ang isang espesyal na panahon kung kailan hindi tumitigil ang mga tawag. Lahat ay gustong makipagkita, mag-usap, linawin. Nakaupo na si Ben sa kanyang mesa. Nang dumating ako, may tumpok ng mga printout sa harap niya. Nagkatinginan kami. Tumango siya. Tuloy-tuloy na ito. Isinabit ko ang aking blazer. Binuksan ang computer. At nagsimulang sumagot ng mga email. Tumawag si Ramon bandang 11:30. Nakita ko ang pangalan niya sa screen at sinagot ang tawag pagkatapos ng ikatlong ring. Mabilis siyang magsalita. Tense ang boses. Nagtatanong kung ano iyon. Anong mga dokumento? Ano ang nangyayari? Sinabi ko sa kanya na lahat ay nakasulat sa sobre, na kailangan niyang basahin ng mabuti. At kung may mga tanong, mas mabuting pag-usapan ng personal. Natahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagtanong kung maaari kaming mag-usap ngayong gabi sa bahay. Nang normal. Sabi ko, "Oo, 7:00. Lumipas ang araw sa trabaho. Hindi ko inisip ang paparating na pag-uusap. O mas tamang sabihin, inisip ko ito ng sapat lang. At hindi nahihigit pa. Lahat ng maaaring ihanda. Naihanda ko na. Alam ni Attorney Diaz. Ang tungkol sa pagpupulong. Nasa akin ang kanyang numero. Sabi niya'y magiging available siya sa telepono. 7:00. Nagpark ako sa bahay. At pumasok. Nasa entryway si Ramon. Nakatayo sa tabi ng pader. Hawak ang sobre. Hindi sa opisina. Hindi sa kusina. Kundi dito mismo. Sa pasukan. Na para bang matagal na siyang naghihintay. At hindi na kayang lumayo pa. Tumingin siya sa akin. At nakita ko sa kanyang mukha ang isang bagay na hindi ko inaasahang makita. Hindi galit. Kundi pagkalito. Isang tunay na pagkalito. Walang pagkukunwari. Tulad ng isang taong nahuli sa akto. Kahit na alam niyang sa simula't simula pa lang ay mangyayari ito. Sabi niya, "Andrea, hindi ito tulad ng iniisip mo." Tinanggal ko ang aking blazer. Isinabit ito at humarap sa kanya. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Ito mismo ang iniisip ko. Arkitekto ako, Ramon. Marunong akong magbasa ng mga plano. At nakita ko ang lahat. Nakatayo sa ilalim ng bintana. Nakasuot ka ng apron na may asul na guhit, Ramon. Iyong nakasabit sa kawit malapit sa ref. Na hindi mo isinuot. Ni minsan sa loob ng 2 taon. Nakatayo ka sa kalan. At naghahalo ng karne. Ang pampiestang porselana natin ay nasa mesa. May mga kandila. Sabi mo, masyadong marupok iyon para sa mga ordinaryong araw. Naaalala mo ba? Pero heto, ordinaryong araw. At nasa mesa ang porselana. At may mga kandila. Hindi lang para sa akin. Nanahimik siya. Nakatingin sa akin. At walang masabi. May video ako. Idinagdag ko ng mahina. Halos pabulong. At tiningnan ko rin ang laptop mo. Sabi ko. Itinaas niya ang kanyang ulo. May kumislap sa kanyang mukha. Hindi gaanong galit. Kundi takot. Hindi disente yon. Sabi niya. Pumasok sa computer ng iba. Tiningnan ko siya. Ramon, hindi ba't mas hindi disente ang magdala ng kabit sa bahay ng mag-asawa? Natahimik siya. Bumuka ang bibig. Nagsara. At hindi na nagsalita tungkol sa laptop. Tiningnan niya lang ako. At wala nang nasabi. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag na mahirap ang sitwasyon, na matagal na kaming naging estranghero, na hindi niya gustong manakit, na si Katrina ay ibang-iba,
Nakinig ako sa kanya nang hindi sumasabad. Hinayaan ko siyang sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Nang tumigil siya sa pagsasalita, tinanong ko ng mahinahon kung nabasa na niya ang mga kondisyon. Tumango siya. Nagpunta ako sa kusina. Nagsalang ng tubig. Para lang may magawa ang aking mga kamay. Sumunod siya. Huminto sa tabi ng mesa. Nagsalita ako ng nakatayo. Hindi umuupo. Akin ang bahay. Hindi iyan pinag-uusapan. Nakadokumento iyan. Karamihan ng pondo sa pagbili ay galing sa akin. Ang investment portfolio ay hahatiin sa 60,040 ratio, pabor sa akin. Ang mga gastusin sa joint account para sa mga bagay na walang kinalaman sa akin tindahan ng alahas. Mga hotel, mga restaurant, ay babayaran bilang hiwalay na item. Nakikinig si Ramon, maputla ang kanyang mukha. Tinanong niya ang tungkol sa proyekto, sa kanyang bahagi sa komunidad. Sinabi ko na ang kanyang bahagi ay bibilhin sa ilalim ng karaniwang pamamaraan. Ayon sa market value, lahat ay legal. Inihanda na ni Attorney Diaz ang mga dokumento. Tanong niya, bakit? Sinagot ko ng tapat. Dahil ayokong magkaroon ng anumang negosyo kasama ka. Hindi dahil sa paghihiganti. Mas tama lang iyon para sa proyekto, para sa team, para sa akin. Matagal siyang tumingin sa countertop. Pagkatapos ay sinabi ng mahina na hindi niya inaasahan ang ganitong kalamigan mula sa akin. Na akala niya'y mag-uusap kami. Na maaaring may ibang paraan. Nagbuhos ako ng mainit na tubig sa tasa. Ibinaba ang takure. At humarap sa kanya. Anong ibang paraan, Ramon? Tanong ko, nang mahinahon. Ang bracelet na 85,000 pesos mula sa ating joint account. Iyon ba ang ibang paraan? O ang hotel para sa dalawa na sinabi mong business trip? O ang restaurant na ayaw mo nang puntahan kasama ako dahil pumupunta ka na doon kasama siya? Nanahimik siya. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Patuloy ko. O mapapansin? Pero maiintindihan. O maiintindihan. Pero mananahimik. 9 na buwan. Ramon, iyon ang pinili mo. Hindi ako. Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay sinabi, hindi nagpapalusot, halos mahina, na pareho silang career-oriented, na iyon ang nagpalayo sa kanila, na naramdaman niyang, nasa gilid lang siya ng aking buhay, malapit, ngunit hindi sa loob, na si Katrina ay nandoon lang. Tiningnan ko siya, at naisip na marahil ay totoo iyon. Hindi isang palusot, kundi ang katotohanan. Matagal na kaming namumuhay sa aming mga sariling mundo. Ngunit ang isang tao ay laging may pagpipilian. Maaaring subukang ibalik ang pagiging malapit, mag-usap, aminin na may nasira, at subukang ayusin. Mahirap iyon. Nangangailangan ng tapang. Mas madaling humanap ng iba, at tawagin itong tadhana. Sinabi ko ito sa kanya. Kalmado. Walang galit. Hindi siya sumagot. Nga pala, sabi ko, habang inilalagay ang tasa sa lababo. Nagkamali ka kay Katrina. Hindi ang luto mo, at mga kandila ang kailangan niya. Mas gusto niya ang mas mamahaling regalo. Ang SUV na iyon ay regalo mula sa dati niyang manliligaw. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. May kumislap sa kanyang mukha. Hindi galit. Isang bagay na iba. Mas matalas. Hindi ako naniniwala. Sabi niya. Sige, sagot ko. Huwag kang maniwala. Kinuha ko ang aking bag at lumabas sa kusina. Pinirmahan niya ang mga dokumento para sa paghahati ng ari-arian at legal separation pagkatapos ng 1 linggo. Ang proseso ng annulment ay ihahain pa lang sa korte. Pero sa papel, hiwalay na ang aming mga asset. Maayos ang lahat ng pinangasiwaan ni Attorney Diaz. Walang anumang pagkaantala. Hindi nakipagtawaran si Ramon. Marahil ay naiintindihan niyang mahina ang kanyang posisyon o marahil ay pagod na lang siya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit ng 2 beses. Umaalis ako papuntang trabaho. Kapag dumarating siya, mas madali iyon para sa aming dalawa. Pagkatapos ng pangalawang beses, nilibot ko ang bahay at inalis ang iilang naiwan. Ang charger ng kanyang telepono sa bedside table, ang kanyang tasa na may logo ng isang kumperensya.
Isang kurbata, sasabitan sa silid tulugan. Inilagay ko sa isang bag, ipinadala sa pamamagitan ni Teres. Ang bahay ay naging tahimik. Hindi blanko, kundi tahimik. Unti-unti akong nasanay sa katahimikan na ito, tulad ng pagsasanay sa isang bagong espasyo. Noong unang linggo, kakaiba ang umuwi, at hindi marinig ang TV sa sala. Pagkatapos, hindi na ito naging kakaiba. Pagkatapos, napagtanto kong gusto ko ang katahimikan na ito, na mayroon itong sariling bagay, na para sa akin lang. Sa gabi, nagtatrabaho ako. Umuusad ang proyekto. Pagkatapos ng presentasyon, 2 bagong investor ang lumitaw. Seryoso, na masarap kausap. Si Ben ang nangunguna sa mga negosasyon. Ako ang nag-asikaso sa bahagi ng proyekto. Mahusay ang trabaho ng team. Malaki ang inunlad ni Paulo sa mga buwang ito. Mas naging kumpiyansa. Mas maraming responsibilidad ang kinukuha. Si Ann ay nakakuha ng isang maliit na kaugnay na proyekto sa sarili niyang sikap. Tiningnan ko lang ang huling bersyon. At sinabing tama lahat. Ang buhay ay nagpapatuloy. Hindi sa kabila ng nangyari, kundi nagpapatuloy lang. Inanunsyo ang award noong unang bahagi ng Taglagas. Isang architectural award na iginagawad tuwing 2 taon. Pang-industriya, seryoso. Isa sa mga hindi nabibili o hinihingi. Ang aming firm ay nominado para sa komunidad. Para sa konsepto, para sa mga detalye, para sa mismong pakiramdam ng espasyo, na sinubukan kong ipaliwanag sa presentasyon. Tumawag sa akin si Ben, nang makita niya ang listahan ng mga nominado, at sinabi lang, "Kita mo, nakita ko nga." Ang seremonya ay noong Nobyembre, sa isang malaking hall ng isang lumang gusali sa sentro ng lungsod. Mataas na kisame, mabibigat na kurtina, amoy ng lumang kahoy, at sariwang bulaklak. Dumating ako kasama ang team si Ben, Paulo, Ann, David, Casey. Umupo kami sa ilang upuan sa gitna ng hall. Nakaupo ako sa pagitan ni Ben at Paulo. Kinakabahan si Paulo. Nakita ko kung paano niya pinaikot-ikot ang programa sa kanyang mga kamay. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang pulso at sinabi ng mahina na tapos na ang lahat at hindi mababago ng resulta ang aming ginawa. Tumango siya at huminto sa pag-ikot ng programa. Tinawag ang aming komunidad. Sa unang nominasyon, umakyat ako sa mikropono ng mag-isa. Iyon ang napagkasunduan namin ni Ben. Sabi niya, proyekto ko iyon, na ako ang dapat umakyat. Hindi ako nakipagtalo. Kinuha ko ang parangal. Pinasalamatan ang team hindi sa pangkalahatang salita, kundi ng partikular. Si Paolo para sa mga maket. Si Ann para sa mga detalye ng fasad. Si David para sa dokumentasyon, na humadlang sa pagkakawatak-watak ng proyekto sa yugto ng mga pag-aapruba. Si Casey para sa kanyang kakayahang magkuwento ng komplikadong bagay sa simpleng paraan. Si Ben para sa kanyang kakayahang magtiwala. Pumalakpak ang hall. Kinunan kami ng litrato ng photographer pagkatapos ng seremonya. Ang buong team na magkakasama sa labasan, nakasuot na ng kanilang mga blazer at suit sa preskong hangin ng Nobyembre. Nakatayo ako sa gitna. Katabi si Ben. Sa mga gilid ang iba pa. May tumatawa. Itinaas ni Paulo ang kanyang hinlalaki. Inaayos ni Ann ang kanyang scarf. Isang ordinaryong larawan ng mga taong pagod at masaya. Makalipas ang 1 buwan, lumabas ito sa pabalat ng isang industry magazine. Nakita ko ito isang umaga. Ipinadala ni Casey ang scan. Binuksan ko. Tiningnan. Maikli ang caption sa ilalim ng larawan. Andrea Reyes. At ang kanyang koponan. Pangalan lang. Team lang. Isinara ko ang telepono. At inilagay ito sa mesa. Inilipat ni Ramon ang pera sa takdang oras. Eksakto sa araw na nakasaad sa mga dokumento. Nagpadala sa akin si Attorney Diaz ng isang maikling mensahe. Natanggap na lahat. Binasa ko ito sa aking mesa sa trabaho. Ibinaba ang telepono. At bumalik sa mga plano. Ang kanyang bahagi sa proyekto ay binili ng mas maaga. Tahimik. Walang alitan. Ayon sa market value. 1 beses lang akong tinanong ni Ben.
kung kailangan ba niyang malaman ang mga detalye. Sabi ko, hindi, hindi na kailangan. Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Nagpatuloy lang kami sa pagtatrabaho. At dumami ang trabaho. Pagkatapos ng publikasyon sa magazine, nagsimulang tumawag ang mga taong hindi ko kilala noon. Hindi lahat ng tawag ay para sa negosyo. Ang iba ay gusto lang makipagkilala. Imbitahan ako sa isang round table, sa isang opening, sa isang almusal, kung saan nagtitipon ang mga tamang tao. Pumupunta ako, kung saan sa tingin ko ay interesante. At hindi pumupunta, kung saan ayaw ko. Ilang bagong kliyente ang lumitaw. Iba-iba, may iba't ibang gawain. Ang isa ay gusto ng isang maliit na pribadong bahay. Ang isa naman ay reconstruction ng isang lumang gusali sa sentro. Ang pangatlo ay dumating na may isang hindi inaasahang proyekto. Isang pambatang cultural center mula sa simula, mula sa ideya. Tinanggap ko ito ng may kagalakan. Lumalaki ang team. Si Paolo ay nakikipagnegosasyon na sa sarili niyang sikap. Minsan ay naririnig ko lang siyang nagsasalita sa telepono sa kabilang silid. Kumpiyansa, walang labis na salita. Kumuha si Ann ng isang estudyante para sa internship at tinuruan ito ng seryoso na para bang isang ganap na empleyado. Bumili si Ben ng isang bagong malaking mesa para sa conference room at sinabing masyadong maliit ang luma para sa kung ano ang naghihintay sa amin. Hindi ako nakipagtalo. Napuno ang buhay. Hindi maingay. Hindi umaapaw. Kundi pantay at matatag. Tulad ng isang magandang gusali na itinayo ng hindi nagmamadali na may pansin sa bawat detalye. Tumawag si Ramon noong Disyembre. Ilang linggo, pagkatapos ng publikasyon, nakita ko ang pangalan niya sa screen at sinagot ang tawag. Kinuha ko lang ng walang pag-aalinlangan. Binati niya ako para sa award. Sinabing nakita niya ang magazine, na maganda ang larawan, kalmado ang boses. Medyo maingat, tulad ng isang taong hindi alam kung paano siya tatanggapin. Pinasalamatan ko siya ng formal. Pagkatapos ay nanahimik siya sandali at sinabing iniwan na siya ni Katrina. Umalis ng tahimik. Inayos ang mga gamit habang nasa trabaho siya. Iniwan ang mga susi sa mesa. At isang maikling sulat. Isang bagay na tulad ng masyado silang magkaiba. At hinahangad niya ang lahat ng kabutihan para sa kanya. Nalaman niya ito pag uwi niya isang gabi. Tinawagan niya ito. Hindi sinagot ang tawag. Nag-text. Sumagot ito pagkatapos ng isang araw. Maikli at magalang. Tulad ng pagsagot sa mga hindi gaanong kakilala. Nakinig ako sa kanya. At naisip na marahil ay hindi niya ito inaasahan. Na gumawa siya ng mga plano. May mga iniisip na ang mga hotel, restaurant, ang bracelet na 85,000 pesos ay tila simula ng isang bagay, ngunit naging isang yugto lamang sa buhay ng ibang tao na marahil ay nakalimutan na niya. At dito naalala ko si Teres, kung paano siya nakaupo sa kusina, pinaikot ang tasa sa kanyang mga kamay, at nagsalita ng malalim, nakatingin sa kung saan. Madalas nakakagulat ang mga tao. Nakatira ka sa tabi ng isang tao. Akala mo kilala mo na siya. Pero sa buong panahong iyon, may iba pa pala siyang pagkatao. Paralel. Sinabi niya iyon tungkol kay Ramon, ngunit ngayon ay iniisip ko na tungkol din ito kay Katrina, na tila hindi rin kilala ni Ramon. Talaga. Nakinig ako. Tumingin sa bintana. Sa labas, umuulan ng banayad. Malaki ang mga patak. Hindi nagmamadali. Dumadampi sa pasimano at sa mga sanga ng puno sa bakuran. Naisip ko na ang ulan sa Disyembre ay laging may ibang dating kaysa sa Pebrero. Sa Disyembre, malinis pa ito. Tumigil sa pagsasalita si Ramon. Naghihintay ng sasabihin ko. Sabi ko, salamat sa pagbati, Ramon. At ibinaba ang telepono. Makalipas ang 1 minuto, tumawag siya ulit. Sinagot ko ang tawag. Iyon na lang ba? Tanong niya. Mayroong isang bagay sa kanyang boses. Hindi galit. Hindi sama ng loob. Isang bagay na parang pagkalito ng isang tao na ngayon lang. Sa mismong sandaling ito, lubusang naunawaan kung ano ang nawala sa kanya.
Oo, sabi ko. Kalmado, walang pag-aalinlangan. Oo lang. Ibinaba ko ang telepono, kinuha ang lapis, at bumalik sa plano ng pambatang sentro. Sa labas, patuloy pa rin ang pag-ulan. Sa mesa, may isang tasa ng kape. Sa tabi nito, nakalagay ang magazine na may larawan namin. Hindi ko pa rin ito inalis. Naiwan lang ito sa gilid ng mesa at nanatili doon. Minsan, ay tinitingnan ko ito. Hindi nang may pagmamalaki, hindi nang may sentimiento. Tinitingnan ko lang, ito, ang aking buhay. Ako mismo ang nagdisenyo nito. Mula sa simula, walang handang template, may mga pagbabago at pag-aayos, tulad ng anumang tapat na proyekto. Sa isang lugar, giniba ko ang isang pader na akala ko'y mahalaga, pero hindi pala. Sa ibang lugar, nagdagdag ako ng ilaw kung saan kulang. Naging mas malinis ang fasad, mas maluwag ang espasyo sa loob. At alam nyo, kapag ikaw mismo ang nagtatayo ayon sa sarili mong plano, walang kompromiso sa mga hindi nakakaintindi kung bakit ganito ang anggulo at ganito ang bintana dito, laging mas maganda ang resulta. Lagi. Nagustuhan ko ang buhay na ito. At dito, ako ay nasa bahay.